Yun! Okay, so na-busy tayo, hindi tayo nakapag video kasi nga may ginagawa tayong training box na maramihan. Okay, so kung mapapansin nyo, ito, yung nasa ibabaw ng mini Lizzy ko na ginagamit ko sa parada is yun yung ginagamit ko for training. Napagkakasya ko dyan yung mga 39 to 40 birds sa tatlo na yan. So, okay naman. Ang problema ko lang is pag i-release ko sila ng sabay-sabay dahil ang pangit sa zipper, pag inopen mo, bumabalik. Okay? So, ngayon nag-isip tayo ng solusyon. Pero masyadong malaki yung naging solusyon natin. Kaya eto siya, papakita ko sa inyo. Ayan yung sa release door. Ito yung dalaw sa taas. Oh, ginawa ko na. Ang kaabang na. Tsaka yung sa gitna. Okay? Yan. So ito, 4 feet ang lapad nito. Ayan, oh. Ayan. So yun, sarado na. Tapos ito, i-reinforce lang natin to ng screen para hindi bumababa yung tela. Kasi maging function ng tela na yun para hindi maalikabok. At saka yung poop nila sa ilalim. Lalagyan natin dyaryo and then velcro lang. So parang yung small version ng T-box natin pero ito mas malaki. So ganun. Pati yung gilid na yan, re-reinforce natin ng screen. Kasi mga 40 kasya dito eh. Okay? So ito part din to ng ginagawa namin sa training box. So ito yung yung kumbaga yung lock to open and to close, yung release door. So ayan, tini-3D print nung anak ko yan, syempre. Master 3D yan. Okay, kahit yung mukha nyo paggawa nyo dyan, kayang-kaya niyang gawin. Yun, so nakita nyo na kung gaano siya kalaki. So, shoutout kay Kuya Sherwin Robles ng FMT. So, kundi dahil sa kanya, hindi natin magagawa yung mga may dowel. Sa kanya galing yung mga dowel, yung mga ganito. Ito, yung mga pinagtabasan na dowel, galing sa kanya to. So, otherwise, gagas pa tayo para dito. Buti na lang, may mga kaibigan tayo na willing mag-share ng mga kung ano meron sila. Okay? So, lumabas tayo ngayon. Pakita ko sa inyo yung panahon. Okay, kung mapapansin nyo, mainit pero hindi ganun kainit. Kasi nga may hangin. Ayan, no? So, unlike last week, sobra. Tapos kung mapapansin nyo dito, meron tayong sandamukal na itlog. Kasi non-stop ang pag-itlog nila. So, inaalis na natin. Okay, tapos ito, lilinisin na natin to. Wala na kayong makikitang sabit-sabit dito next time. As in, wala na. Kasi alisin na natin yan, hindi natin sila gagamitin. Tatago na natin sila sa shed. Pansamantala, okay? Kasi pwede pa rin natin silang gamitin for isolation. Just in case merong kailangan tayong isolate na ibon. And so far, so good. Okay, so wala na naman tubig, oh. So ito nga pala yung ibon natin na si Mr. Lapine. Okay. Tayo nag-produce ng ibon na yan. At 7 months old, tumawid yan ng 430 miles sa Lapine, Oregon. Okay. So ngayon, kinokross natin siya sa BK and then nakapagpalabas tayo ng anak. Dalawa sana yan kaso na-aksidente yung isa. Nalaglag from there, una ulo doon. So naipit yung ulo niya doon. Siguro kagagalaw niya, nabali leeg niya. So yun ang nangyari. Sayang. So one clutch lang sana to. Kaya lang ang gandang ibon nung nilalabas niya. So inulit na din natin. So ito iririgalo natin to sa kaibigan natin na si Kuya Jay Shulani ng JMC Loft. Isa yan sa napakabuti naming kaibigan dito sa Central Valley pero taga Dublin siya. Okay? So yung mga nag-aabang ng Jujubee, matagal pa pero malapit na rin yan. Okay? So hintay-hintay lang tayo. So hindi tayo makagawi doon kasi napakainit. Okay? Pero may hahanapin tayong mga screens na kamukha nito. So ito plano ko ilagay sana sa gilid noon yung mga ganito ko. Kung makikita ko pa yung ganito ko.
Kasi nga ito, just in case lang na ito gamitin natin, kailangan natin painumin, makakalusot yung ulo nila dito. Dito rin actually makakalusot ulo nila. Kaso sumasabit-sabit, so hindi maganda. And then yung spacing na ginawa natin is actually 2 inches, parang dalawa nito. Okay? So, kaya lang tayo nandito dahil hinahanap natin yon. Kung di natin siya makita, alam nyo na, magdi-DIY na naman tayo. Doon naman tayo magaling mag-DIY. Okay? So, yun. Kung pansin nyo, punong-puno ito. Ito yung desk na inalis natin na pinamimigay natin ng walang ibig kumuha. So, kaya siya nandyan. And then yung mga gamit natin na lagi natin ginagamit, lagay natin dito. So, I'm hoping ito maalis na natin, papadala natin ito sa Pilipinas. Okay? Bigay ko na lang sa mami ko to kasi mahilig gumawa yun ng kakanin. Lalo na pag yung nagpapaani sa bukid, yung pinapakain sa mga tao. Yun. So yan, huwag nyo nang tingnan yung aking shed at masyadong magulo. Okay, dito naman, update ko kayo. Ito, mga naka-ready na to actually. Tubo na lang natin na maganda yung mga balahibo nila. Kasi patapos na silang mag-molt, so tumutubo na lang. Okay? So yan yung mga ginagamit natin na breeder. At yun yung nanay ni Lapine. Shout out kay Brother Sim Tejadillo, napakabuting tao nito. So ang challenge ko sa ibon na yan, sabi niya, nag-produce sa kanya ng winner yan, pero ang sabi niya sa akin, 250 miles. So yun yung challenge ko sa kanya. Gusto ko mapaabot siya ng 300. Pero sa kaswertihan natin, umabot pa siya ng 430 miles. So maganda yung na-produce natin. Okay? Na ibon. So ipinaris natin siya kay yung ating surebet na foundation bird natin. Okay? So yan yung foundation bird natin ng surebet. Na-acquire natin yan sa Bay Area. Okay? And then dito naman sa Flyers Loft natin, 2 araw natin silang pinahinga. Kasi nag-adjust tayo sa feeding nila. So yung feeding style na yon is appropriate lang yon doon sa mga hindi masyadong nagte-training or sa mga busy na tao. Yun ang in-apply natin. Para hindi tayo masyadong puwersado na mag-training. And so far, lumilipad na sila ng 35 miles. Awa ng Diyos, wala pa rin nawawala. So, nag-jump tayo last time ng mga 15 miles or 12 miles, mga ganon. So, next time, i-jump natin sila ng 20 miles. Yan ang challenge natin sa kanila kasi kailangan din natin i-challenge yung ibon. Hindi man natin sila pwedeng babyhin na lang. Okay? So, sa training pa lang, kailangan natin subukan sila. And so far, pati yung mga hindi ko dapat ilipad, pinalipad ko talaga para lang masubukan kung gaano sila kagagaling. So, natapos natin yung sa akin kasi ang critical stage is yung makalipad sila ng 35 miles. And then, sa simula. Okay? So, after that, tinatapon ko na sila kahit saan. So, okay. Tatapusin natin sila hanggang somewhere and then didiretso tayo sa target location natin. Pero this time, papitik-pitik na lang kasi nga, natry na natin sila. Okay? So, and then doon, mapapansin nyo, meron tayong Taiwan cage. Yun ang dahilan kung bakit aalisin na natin to, mga nasa gilid. Para hindi tayo masyado masikip doon. And then, alisin din natin to. Kasi plano ko dyan ko ilagay yung maingay nating ibon. Kasi saksakan siya ng ingay. Gagawa lang natin siya ng mubong soon. So silang dalawa ni Maggie dyan natin ilalagay kasi ang ingay nila parehas. Baka mareklamo na tayo kasi kuminsan tunog, rooster, uwak, lahat na nasa kanya na. Tumatahol din yan. Okay, so nakakatuwa siya na nakakatakot, baka mareklamo tayo sa ingay niya. And then bago ko makakalimutan, nakita ko yung hinahanap natin. Ayun no. Yun! Sana magkasya to. Ito hinahanap natin, boy. Sana magkasya to.
Pag ito nagkasya, game over na. So, tingnan natin. Ang ano lang nito is medyo malambot to sa tulang. Kaya lang, gusto natin gamitin yung mga resources natin para hindi na tayo gumagastos. At saka syempre, mabawasan yung laman ng shed natin. Yung mga kahoy na ginamit ko na galing din dyan. Okay, so mabawasan. Kasi ito, mga yan, tatampak na naman natin dyan. Although i-fold naman natin to. Ito lang, hindi natin ma-fold. Okay, so ayan, ang gulo na dito. Tapos, yung itinanim natin dito, hindi ko in-expect na lalaki siya dito sa paso na yan. Okay, so meron tayong ginagawang tama kaya lumaki siya. Okay, so and then maghahanap pa tayo ng ganyan. Ililipat natin yung mga ibang halaman dito. Pwede naman palang nandiyan lang. So maglalagay tayo ng halaman dito para masaya, di ba? Meron tayong fruit trees in between ng bahay namin itong kapitbahay ko. Okay. So ito na yung last clutch natin kasi may nagre-request niyan. So papahinga natin after that kasi third clutch na niya yan. Whether we like it or not, stop na siya muna. So kita niyo naman si yung anak ni Lapay, napaka-pogi oh. It's either lalaki siya or babae, it's fine with me as long as healthy siya. Okay, so kumakain na rin siya pero magstay pa siya rito in the next 2 weeks pa siguro para solid na siya bago natin siya i-gift bird. Okay, so shoutout sa inyong lahat and then please include nyo sa prayer nyo si Cara Jean, Visita, na-operahan siya gawa ng appendicitis. Get well soon, kaya mo yan. Tsaka pag okay na yung mga jujubin natin, alam ko paborito mo to, one day magdadrop tayo dyan, iwan ko na lang sa harapan ng bahay nyo. Okay, shoutout sa inyo sa mga kalapatids natin sa Central Valley, kay Boss Sim na in-entertain kami nung visit kami sa kanya last time. Ang sarap pa ng pakain niya. Okay, so paano pa? Salamat sa inyong lahat. Shoutout sa inyong lahat, sa lahat ng mga kaibigan natin. Shoutout sa inyong lahat. Paano pa? Next time naman.